You are my hope and my inspiration. You are the strength of my life. Oh, I believe in you, believe in you, for your faithful love to me. You have been my help in times of need. Lord, unto you will I cling. Lord, unto you will I cling. Yes, dakilang Diyos, salamat po. Sa iyo po kami nagtitiwala. Sa iyo po kami, Panginoon, ay kakapit. Sa iyo po kami aasa. Yes, nalig po kami sa inyo, Panginoon. Salamat po. Hindi nagbabago ang iyong pagmamahalugas. Dakila ka. Nadalain po mga kapatid, Panginoon, na ngayon ay nakikinig. Abutin mo po sila ng pagpalang kamay. Lord, buksan mo po ang mga espiritual na pandinig upang marinig ang iyong tinig. Ang may karamdaman na iyong pagalingin na nangihinay palakasin ang pinagdis. Sa oras na ito, Panginoon, mangusap ka sa kantura ng puso ng bawat isa. Malaya kang kumilos, Panginoon. Tago mo po ako sa likuran ng iyong puso upang ikaw po ang maitaas. In Jesus' mighty name. Amen. Enduring the crisis. Marami pong klase ng crisis ang kasalukuyan ay ating pinagdadaanan. Ang isang crisis na ating pinagdaraanan dulot ng COVID-19 pandemic ay itong tinatawag nating economic crisis. At kung may isa pang crisis, yan ang crisis ng ating pananampalataya. Enduring the crisis. Sa madaling salita ay ang nais tumbukin ng salita ng Diyos ngayong umaga ay ang ating pananatiling tapat sa Diyos o sa ating pananampalataya sa Diyos habang tayo ay nagdaraan ng nating COVID-19 pandemic. Masasabi ko na ito nga pong COVID-19 pandemic ay isang hudyat sa napipinto na pagpaparusa at paghuhukom ng Diyos. Sa Pahayag Kapitulo 3, versikulo 10 ay ganito po ang wika ng salita ng Diyos. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Ang COVID-19 ba ay katapusan ng mundo? Ba ay hindi po? Bakit? Sapagkat ang wika ng salita ng Diyos sa aklat ng pangalawang Pedro, Kapitulo 3 at talatang 7, ay ganito ang ating mabasa. Sa bisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Sabi diyan, mananatili ang langit at lupa hanggang sa dumating yung punto na tupukin ng Diyos o dumating yung tinatawag na pagbubuhos ng puot ng Diyos, yung pagpaparusa at paghuhukom ng Diyos sa mga masasama. Ibig sabihin, bago yung tinatawag na katapusan ng mundo, ay mayroong pagpaparusa na gagawin ang Diyos. Kung mauuna yung pagpaparusa, ang isang tanong pa ito, kung hindi pa ito yung katapusan ng mundo, ibig sabihin, ito ba yung pagpaparusa ng Diyos o paghuhukom ng Diyos? Abay, hindi pa rin po. Bakit? Dahil ito ang wika ng salita ng Diyos sa aklat ng pangalawang Pedro Kapitulo 2, versikulo 9. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang tapat sa Kanya at kung paano parurusahan ang masasama hanggang sa araw na sila ay hukuman. Ang ibig sabihin po ay mayroong pagpaparusa at paghuhukom ng Diyos mga taong masama. Ngunit bago yon, meron pa. Kukuhanin muna yung mga nanalig sa Panginoon. Okay? Kukuhanin muna ng Diyos. Hindi isasama ng Diyos ang Kanyang mga tinawag. Ang mga lalaki at babaeng nanalig sa Panginoon, hindi niya isasamang parusahan at ibuho sa kanila yung
puot ng Diyos. Aalisin muna ng Panginoon. Ang halimbawa po dyan na nangyari ng mga unang panahon ay katulad ng panahon ni Noah. Hindi niya isinama sila doon sa dilubyo na nangyari. Sila ay naligtas. Bakit? Sapagkat siya ay nanalig sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, nabuhay sa katuwiran ng Diyos. Ganon din po si Lot. Sa aklat ng Genesis chapter 8 verse 23, chapter 19 verse 12 to 25. Kikita natin doon na itong pamangkin ni Abraham ay sinabi ng Diyos kay Abraham na palabasin na. Abisuhan na lumabas na itong si Lot doon sa Sodom at Gomora sapagkat tutupukin ng Diyos ang Sodom at Gomora. At ganun nga po ang nangyari bago sinunog ng Diyos. Bago ibinuhos ng Diyos ang kanyang puot, ang kanyang parusa doon sa Sodom at Gomora ay iniligtas ng Panginoon itong si Lot. Kung ang COVID-19 ay hindi katapusan ng mundo, hindi pagpaparusa ng Diyos, ano ngayon ito? Well, ang COVID-19 po ay hindi panahon ng pagpaparusa, kundi ito ay panahon o araw ng pagliligtas ng Diyos. Habang may panahon pa, pwede tayong magtamasa ng kabutihan ng Diyos, ng kagandahang loob ng Diyos, ng kaligtasan niyang alok ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo ngayon. Ngayon na ang panahon nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Tayo ay mayroon pang panahon, pagkakataon na magtamasa, magkamit ng kagandahang loob ng Diyos, ng pagliligtas ng Diyos. Kaya wag po nating sayangin ang iniaalok ng Diyos na kaligtasan. Tanggapin mo ang kaligtasan ito sa pamamagitan ng panalangin, ng pananalig sa Diyos. Tanggapin mo sa Jesus na yung tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, sapagkat siya ang isinugo ng Diyos na maging tagapagligtas mo. Walang ibang ipinako sa krus upang magligtas sa ating kasalanan, kundi ang Panginoong Jesus. Ang pang-apat, ang COVID-19 po ay hindi panahon ng pagpaparusa, kundi isang natural na kalamidad na hudyat ng nalalapit na pagpaparusa ng Diyos. Na ito po ay naghahamon sa atin upang pumili o magpasya kung sino ang paglilingkuran natin ng tapat. Ang tunay na Diyos na may likha ng langit at ng lupa o ang Diyos na sinasamba ng mundo nito. Ito po ay panahon na kagaya ng panahon ni Joshua na dapat tayong pumili kung sino ang paglilingkuran natin ng tapat. Ganito ang wika sa Joshua chapter 24 verse 15. Kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Kailangan nating pumili at magpasya. Sino ang ating paglilingkuran ng tapat? Ang tunay na Diyos o ang Diyos-Diyosa ng mundong ito? Kung tayo ay merong pagnanais na maglingkod ng tapat sa Diyos, paano ba natin siya paglilingkuran ng tapat? Well, ang paglilingkod sa Diyos ng tapat ay hindi lamang yung kagustuhan na kahit mawala ang lahat alang-alang sa Panginoon. Ito yung tatlong paraan upang mapaglingkuran natin ang Diyos ng tapat. Una, magtiwala at manalig tayo sa Diyos ng buong puso, sa halip na maniwala sa mga pandaraya ng diablo. Sa aklat ng Hebreo ay pinakita kung paanong nanalig itong si Noe. Hebreo Kapitulo 11, versikulo 7. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Maaari tayong gumawa ng mga dakilang bagay dahil sa ating pananalig. Ngunit ang sabi ng salita ng Diyos, kung wala itong pag-ibig, kung hindi nagmumula sa ating puso, ito'y wala ring kabuluhan. Kung kanya nga dapat tayo ay magtiwala at manalig sa Panginoon na nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso, sa halip na paniwalaan natin anuman ang ini-inject ng diablo na pandaraya sa ating mga isip. Karaniwang pandaraya ng diablo ay
yung ipaisip sa iyo na ikaw ay hindi lumalago. Wala ka namang paglago. Ang isa pa ay mahina ka. Pinaiisip niya sa iyo na mahina ka at hindi mo kayang labanan ang dyablo. At ang isa pa at talagang pangunahin na pinaiisip ng dyablo sa atin ay yung isipin natin na hindi mo naman kasama ang Diyos. Ang pangako ng Panginoon sa aklat ng Mateo Kapitulo 28, versikulo 20, ang sabi ng Panginoon, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ang pangalawang paraan upang tayo ay makapaglingkod ng tapat sa Diyos ay ang sumunod na bunsod ng pagtitiwala at pananalig sa Diyos na nagmumula sa atin. Yung pagsunod na hindi lang for compliance sake, kundi tayo sumunod dahil nanalig tayo sa Panginoon, niwala tayo sa Panginoon, nagtiwala tayo sa Diyos kung Kanya sinusunod natin ang Panginoon. Kagaya ng pagsunod na ginawa ni Noe. Sa aklat ng Genesis Kapitulo 6, ang talata ay 22. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Ang pagsunod ni Noe ito ay dahil siya ay naniwala sa Diyos, nanalig sa Panginoon. Ang pangatlong paraan upang tayo makapaglingkod ng tapat sa Kanya ay yung mabuhay tayo sa katuwiran ng Diyos. O ibigay natin kung ano yung bahaging para sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi natin maaring dayain ang Diyos. Friday night, ako'y nakikinig ng balita at doon sa announcement ng Pangulong Duterte bago siya nag-declare ng kanyang desisyon para sa extension ng enhanced community quarantine ay ipinahayag niya ang kanyang galit. Ang nabanggit ng Pangulo na kung may dapat tumanggap ng tax ng taong bayan, yan ay ang gobyerno. Sa makatuwid ay yun yung bahaging para sa ating gobyerno na dapat nating ibigay. At sapagkat merong ibang kumukuha nito, ang Pangulo ay nagpahayag ng kanyang sama ng loob. Ganon din naman ang Panginoon. Kung minsan, ganon din tayo. Kapag yung bahaging para sa atin ay hindi natin natanggap, tayo ay sumasama ang loob. Maraming hindi nakatanggap ng SAP. Dahil doon ay sila ay nagkakaroon ng sama ng loob kasi hindi nila natanggap yung bahaging para sa kanila. Well, ganun din naman ang paglilingkod ng tapat sa Panginoon. Nais ng Diyos na ibigay natin sa Kanya yung bahaging para sa Kanya. Ganon ang ginawa ni Noe. Sa aklat ng Genesis, Kapitulo 6, versikulo 9, ganito ang wika ng salita ng Diyos. Napakabuting tao ni Noe. Siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Palibhasa'y namumuhay kasama ang Diyos. So pag sinabing matuwid, mga kapatid, nabubuhay sa katuwiran ng Diyos, ibinibigay niya yung bahaging para sa Panginoon. Nabubuhay siyang kasama ang Diyos. Amen? Kung tayo ay nabubuhay ng naglilingkod ng tapat sa ating pong pamahalaan, so tayo ay nabubuhay kasama nila. Ibinibigay natin yung bahaging para sa gobyerno. Hindi lamang yung ating tax, kung minsan yung ating panahon, ating oras, yung ating talento. Dito po ay makikita natin yung mga bahagi na dapat nating ibigay sa Panginoon. Well, yung ating oras. Sa aklat ng Efeso Kapitulo 5, versikulo 16 ay sinabi ng salita ng Diyos na sapagkat napakasama ng takbo ng daigdig, samantalahin ninyong bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Bakit? Sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Ibig sabihin ay bigyan natin ng panahon ang Panginoon. Ano pa? Yung ating talento, paglingkod natin sa Panginoon. Ang wika ng unang Pedro Kapitulo 4, talatang 10 ay ganito. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ninyo. Ang katangiang tinanggap ng bawat isa. So, at ang pangatlo ay treasure o yung bahagi na ating isinasagana. Pag sinabing bahagi ay hindi lahat. Hindi lahat ay hinihingi ng Diyos ang ating income. Hindi hinihingi ng Panginoon ang pambayad natin ng kuryente. Hindi hinihingi ng Diyos yung ibabayad natin sa tuition fee ng ating mga anak. Ang hinihingi ng Diyos ay yung bahaging para sa Kanya. At kapag hindi natin ibinibigay yung bahaging para sa Diyos, yun ay isang pandaraya. At ganito ang wika ng Diyos sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 10. Ang tanong ko naman ay, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos?
Hindi, ngunit dinadaya ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikapo at mga handog. Sinumpa kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Dagdag pa po ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 10 ay ganito. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na animo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So dito po ay ibinakikita ang paraan upang tayo ay hindi lang mabuhay ng tapat sa Diyos o maglingkod ng tapat sa Diyos. Itinuturo din dito ang prinsipyo kung paano tayo ay patuloy na magtatamasa ng pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. At bilang pagtatapos, nais ko nga pong hamunin ang bawat isa na habang tayo ay mayroon pang pagkakataon, tanggapin natin ang pagliligtas ng Diyos at maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Sapagkat bago dumating ang pagpaparusa at ang katapusan ng mundo at ang paghuhukom, ay ihihiwalay ng Diyos. Kukuhain ng Diyos ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tinawag, ang mga nanalig sa kanya. At nawa ay isa ka sa babalikan ng Panginoon. Kung kanya nais kong bigyan ng pagkakataon na kung may nais na tanggapin ng Panginoon, mamaya tayo po ay mananalangin. Bilang pagtatapos, nais kong basahin ang bahagi ng salita ng Diyos sa aklat ng Hebreo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 2. Ganito ang wika. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapapahinga sa piling. Ngunit mag-ingat kayo. Baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniwala. Ulitin ko po, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo makapapasok at makapagpapahinga sa piling. Habang hindi pa dumarating yung panahon ng pagpaparusa. At bago ibuhos ng Diyos ang kanyang puot, ito po yun. Panahon pa kung saan ay sagana ang kagandahang loob ng Diyos. Panahon pa ito ng pagliligtas ng Diyos. At kung nais mong maligtas sa parusa ng Diyos, kung nais mong maligtas sa paghuhukom na gagawin ng Diyos na pagpaparusa, nais kong anyayahan ka na manatiling naglilingkod ng tapat sa Diyos. At kung hindi mo pa tinanggap ang pagliligtas ng Diyos, personally sa iyong buhay, nais kong anyayahan ka na manalangin ng ganitong panalangin. Sundin mo ang maikling panalangin. Panginoong Jesus, nananalig po ako sa iyo. Nagpapasalamat ako sa kaligtasang kaloob mo. Tinatanggap ko po ang iyong kaligtasan. Tinatanggap kita na aking tagapagligtas, Panginoon at Hari ng aking buhay. Isulat mo na po aking pangalan sa aklat ng buhay at tulong sumunod sa iyong mga panuntunan. Sa pangalan ng Jesus. Kung kayo po ay nanalangin ng ganyang panalangin, nais kong minsan pa'y manalangin kasama ng ibang mga mananampalataya sa Panginoon. At kung kayo mayroong kahilingang panalangin, ay itaas natin sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay tumutugon. Dakila at mapagpalang Diyos. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo kasama ng aking mga kapatid na ngayon po ay nakatune in sa kanilang panonood at pakikinig ng iyong salita. Ilang Diyos, sila po na tumanggap sa iyo at tumanggap ng iyong kaligtasang alok, Panginoon. Pagpalain mo po sila. Yan ang pagkakataon na makasumpong ng lugar kung saan pwede silang makipagtipon na ikaw po yung itinataas. Hintulutan mong lumago po sila sa pagkakilala sa iyo. Sila po na may karamdaman, pagalingin mo. Sila po, Panginoon, na may pangailangan. Abutin mo ang kanilang pangailangan. O Diyos, ang nanghihina ay palakasin mo. At dinadalangin patuloy, Panginoon, ang pandaigdigang kalagayan ng aming pong pinagdadaan ng COVID-19 pandemic. Tinatas sa iyo mga frontliner, ingatan mo po sila, balik mo ang kanilang lakas, Panginoon. Ang aming pong mga leaders, mga national leader, Panginoon, aming mga leader ng aming pong rehiyon, ng aming pong lungsod, ng aming barangay, pagpalain mo at ingatan sila, O Diyos. Sila ng mga volunteers, Panginoon. Maging po sila ng mga bukas ang kamay upang tumulong sa mga naghihirap at naghihikaos naming mga kababayan.
Pagpalain mo't ibalik ng siksik, liglig at nag-uumapaw sa kanilang mga pagpapala. At sa huli, Panginoon, ano man po ang mangyari, tulungan mo po kami na mabuhay, maglingkod ng tapat sa iyo. Sa pangalan po ng Jesus.